Sinabi ko nga, meron silang parang script kumbaga na kinokopya. Parang gusto nilang palabasin na si Inday Sara ay isang corrupt, abusado, taksil, na murderer, na warlord. Parang meron silang sinusundan na script sa paninira nila. Pero sabi ko nga, kaparte yan ng buhay ng isang politician. Nakita ko yan sa aking ama. Nandito ako para unang-una magpasalamat sa lahat ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, sa lahat ng personahe ng SMNI at sa lahat ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy. Nagpapasalamat kami sa inyong suporta, sa aking opisina, sa opisina ng Vice Presidente at sa Department of Education at sa trabaho ko sa OVP at sa Department of Education. Nandito din ako para manawagan sa lahat na ipagdasal natin ang ating bansa. Magdasal tayo ng katotohanan, ng hustisya para sa lahat, na pantay-pantay ang pagtrato ng gobyerno sa lahat ng mga tao. Ma'am, yung hinaing po mga taong bayan po, ma'am, pagod na po daw sila, magdadalawang taon na, pero wala pa rin po daw pagbabago na nararamdaman nila. Opo, yan po ay karapat-dapat na iakyat nila sa ating Pangulo. Meron pong sa lahat naman ng mga complaints ay pwedeng mapag-usapan ng merong diplomasya. At nasaya ako dahil ang mga supporters ni Pastor Apollo Kibuloy, members ng Kingdom of Jesus Christ, personahe ng SMNI, merong mga ganito na mga rally at pagtitipon para mapalabas nila ang kanilang mga nararamdaman. At ito ay pagpapakita na ng ating freedom of speech and religion. Your comment, they want you to become the President of the Philippines right now. Apo, alam mo kasi sinasabi ko lagi, no, ang buhay politika, ang buhay ng tao, hindi natin alam kung ano yung mangyayari bukas. Kaya ang lagi na lang natin pwedeng gawin ay magdasal sa Diyos, magdasal para sa bayan natin, magdasal para sa katotohanan, magdasal para sa hustisya, and syempre magdasal para mabigyan ng wisdom na magawa yung trabaho natin. Sa ngayon, ang tinututukan ko ay ang trabaho ko, mandato ko sa Office of the Vice President, at yun ay ang pagtatrabaho para sa ating bayan, ang pagserbisyo, pagpapaabot ng serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan, at ang trabaho ko sa Department of Education para maiangat natin, mapataas natin ang kalidad ng edukasyon. Ma'am, ano na lang yung aasahan ng mga taong bayan sa Office of the Vice President sa gitna po ng mga nangyayari na gusto na nilang pagbabago from the Office of the Vice President? Ano ang aasahan ng ating mga taong bayan? Opo, makakaasa sila na tutuparin ko ang mandato ng aking opisina, ng Office of the Vice President, ng Department of Education, at pagtatrabuhuan ko yon. Nandoon yon sa aking oath, nakalagay doon that I consecrate myself to the service of the nation. Ibig sabihin nun, magtatrabaho ako para makakita tayo ng mas magandang kinabukasan para sa ating bansa. Nandito din ako para makiisa sa pangdarahas, pang-aapi sa SMNI. Clearly, it is a violation of the freedom of media, no? At nandito din ako para suportahan si Pastor Apollo Kibuloy kasi nakikita natin na this is a trial by publicity. Mga hearing na walang pinupuntahan, mga witnesses kuno nga nagkukubli kung ano yung kung sino yung totoong identity nila. At one-sided siya. Lahat atake, lahat paninira kay Pastor Apollo Kibuloy. And ma'am, sa kabila po ng black ops against you, you will continue to work as a Vice President and the Education Secretary? Yes, opo. Lumaki ako sa politika.
Kaya alam ko na ang black propaganda ay kaparte ng journey ng isang politician. So sinabi ko nga, meron silang parang script kumbaga na kinokopya. Parang gusto nilang palabasin na si Inday Sara ay isang corrupt, abusado, taksil, na murderer, na warlord. Parang meron silang sinusundan na script sa paninira nila. Pero sabi ko nga, kaparte yan ng buhay ng isang politician. Nakita ko yan sa aking ama, nakita ko yan sa buong bansa, sa mga politiko natin. So hindi na siya nakakapagtataka na meron talagang paninira. Ma'am, last lang po. Sigaw ng taong bayan, Inday Sara Duterte. Ano po yung nararamdaman po ninyo? Andito ako ngayon sa Laban Kasama ang Bayan para magpasalamat sa mga tao sa kanilang suporta sa akin at ang kanilang suporta sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa taong bayan, hindi lang sa mga taong nandito, kundi sa lahat ng mga kababayan natin sa buong bansa dahil binigyan nila kami ng pagkakataon na makapagserbisyo sa ating bayan. Maraming salamat po, ma'am. Thank you po. Thank you.